Good morning. Magandang umaga sa lahat. Good morning sa mga regular viewers natin. Bago ang lahat, before anything else, I would like to request doon sa mga bagong viewers to like, share, most of all, subscribe. Paki-subscribe dito sa Justin Talk News PH. This morning, marami tayong pag-usapan. At unang-una nating pag-usapan is yung mga pronouncement ni BP Inday Sara at ni Veronica Kitty Duterte doon sa The Hague. I think nangyari ito kahapon. So himay-himayin natin yung mga sinasabi nila. Then we will make our own opinion doon sa mga ibig sabihin doon sa mga sinasabi nila doon sa interview na yon. Then another topic natin is yung interview. Actually this is parang ambos interview ni ang lead counsel, lead counsel, defense counsel ni President Duterte na si Nicholas Kaufman. This was done by a few media, local media dito sa Pilipinas, particularly in Rappler. Then we will be slightly lang talking about yung plano. Actually it will be happening today, yung plano ni Senator Amy to conduct pangalawang hearing for the case of PRRD. So meron tayong mga ibigay na opinion doon sa mga binabalak niya. So doon sa una nating pag-usapan, ito nga yung pronouncement ni BP Inday Sara at Kitty doon sa The Hague. She was asked by a couple of media men, meron ding mga bloggers, then yung ibang mainstream media present during that time. Merong sinabi si BP Inday Sara with regards to nagpapasalamat daw siya kay BBM sa ginawa ni BBM, at she mentioned about forgiving. Merong mga sektor, lalo na yung diyan sa kabila, sabi nila okay na pala si BP Sara, pinapatawan niya si BBM. Yun ang interpretation nila. But remember, sa mga speeches ni BP Sara nung sabi niya, if you're my enemy, enemy na kita forever. So parang contradictory yung statement niya with the impression ng mga nasa kabilang bakod. Pina-forgive na rin daw. Wala rin namang problema kung nagpo-forgive siya, but she should not forget. Pwede ka mag-forgive but never forget kung anong ginawa sa'yo. But hindi yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin dyan, sa ginagawa ni PBBM, hindi lang sa kanya, sa kanyang ama, sa kanyang mga kapatid, nagpapasalamat siya na dumating sa puntong ito na sila lahat ay nagkaisa dahil nga dito sa incidenteng ito, na hindi ako naniwala na fully talaga ginawa ng government kung hindi pa sumang-ayon si President Duterte. What I mean by sumang-ayon, kasi si President Duterte mismo ang nagboluntaryong pupunta dyan sa sitwasyon na yan. Yun ang lagi kong sinasabi sa vlog ko, na kung hindi si President Duterte ganyan katapang,
nakaharapin niya ang sitwasyon na yan, ang challenge na yan, walang mangyari. Ay kung totoo yung sinabi nilang mag-asylum siya sa China, tulad ng ibang mga political and ibang mga government officials na once masusukol, nag-asylum. I'm not referring to Attorney Harry Roque dahil very reasonable naman yung pagpunta niya doon sa The Hague. But what I mean, yung kay President Duterte, pwede siyang umalis. Maraming nag-advise sa kanya. Pwede siyang hindi na babalik sa Pilipinas. Dahil napaka-heroic ng dinala niya, inisip niya na babalik talaga sa Pilipinas at harapin kung ano mang problema darating. At with the second purpose of awakening the people na natutulog nung panahon na yun at maraming nagising sa ginawa niya. So totoo yung sinabi ni Kitty Duterte na he's doing all these things for the people. So, ginagawa niya ito para sa mamamayang Pilipino. Yan ang katotohanan. So yung sinabi ni Bibi Sara na nagpapasalamat siya kay BBM, yung word na forgiving doon sa mga misunderstanding na nangyayari in the past years sa kanilang pamilya. Kasi marami silang misunderstanding. Yung mga members ng pamilya hindi gano'ng nagkakaintindihan. So, nagkaroon ng forgiveness in between them at lalong nag-solidify yung pamilya. Dahil nga dito sa ginawa na treachery, kataksilan ni PBBM sa kanila. Ito ang nag-trigger ng isang napakagandang pangyayari at ito ang pagkakaisa ng kanilang pamilya. So, nagpapasalamat siya kay PBBM in that matter. Ngayon, may statement din si Kitty nang tinanong siya kung ano bang estado ng kaniyang ama, at si Bibi Sara tinanong din, sabi ni Bibi Sara okay naman siya. Then sumagot din si Kitty na nasa high spirit si President Duterte, lalo na nung sinabi niya na maraming taong sumuporta sa kanya. Nasa labas nga mayroong mga taong nagkumpul-kumpul at nagpahayag ng kanilang sentimento in support of President Duterte. So, natutuwa, naliligayahan si President Duterte noon. So, ito, napakalaking sampal din doon sa mga gustong ma-incarcerate, gustong makulong si President Duterte. Kasi yung epekto na nasa isip nila na yun ang mangyari kay Duterte, na magiging miserable siya, maghihirap siya ng husto, malungkot siya ng husto, maging desperado siya, hindi nila nakamit yung intensyon na yan. Napaparusahan si President Duterte sa ganyang sitwasyon. Kung naalala nyo, ito naman si Laila De Leyva, alala nyo, sinabi niya na miserably yung buhay niya nung nandoon siya sa loob ng detention cell sa Camp Crame, CIDG detention cell. Mahirap ang kanyang sitwasyon. Mahirap dahil walang nagrarally sa harap in support of your cause. May kasalanan ka naman talaga sa bayan, ex-senator Laila De Leyva. Kabaliktaran dito sa nangyari kay President Duterte. Nakikita na ninyo dahil sa ginawa ninyo, the outpouring of the love and affection of the people towards our President Duterte was manifested
until now, marami pa rin nagdatingan dyan sa Dahig para makipagsimpatiya sa flight ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, kabaliktaran ang iniisip ninyo. At tama yung strategiya na ginawa ni President Duterte na gisingin ng mga tao sa realidad, sa sitwasyon natin ngayon sa bansa. So, ito na ngayon ang nangyayari. So, it's a positive outcome at very successful si President Duterte with his heroic deed na ginawa niya para sa mga taong bayan, para sa atin. So, doon din sa merong nire-raise na question kay VP Sara with regards to doon sa interim release. Naging prangka naman si VP Sara na this is a matter of the legal team to answer. Sinabi din niya na hindi niya gaanong kabisado ang proseso dyan sa interim release. If you talk about interim release. Ngayon, tinanong siya kung saan ba gusto ni President Duterte umuwi because merong contradicting statement naman itong government natin. Di maintindihan ang kanilang posisyon with regards to the interim release na binunganga nitong kanilang walang ka-sense na abogada naman sana. There are times na she became very illogical yung mga statement niya, contradictory. I don't think na kung straight-minded ka na abogada, yan nagsasabihin mo. Magkaroon muna ng analysis, kahit na si BBM siguro. O ganyan talaga yung may problema sa pag-iisip. Kasi, sinabi nilang walang jurisdiction. Doon pa, in-insist na jurisdiction. So, dahil daw kung papauwiin man si President Duterte because of an interim release, pwede daw hindi tanggapin ng Pilipinas yan. Dahil hindi daw naniwala ang kampo ni VP Sara na may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So, hindi daw nila tanggapin. Kasi nag-file ng kaso. Nag-file daw ng kaso si VP Sara insisting na walang jurisdiction ng Pilipinas dito sa ang ICC dito sa Pilipinas. So yun ang point niya. So in case daw kasi merong mga kondisyones ang ICC bago matanggap ang isang si President Duterte dito, kailang sumang-ayon yung Pilipinas na tanggapin si President Duterte. So, ang ibig sabihin ninyo, kung mga interim release, hindi nyo tanggapin si President Duterte dito, na kayo nga ang nagkanulo sa kanya at nagtambak sa kanya doon sa ICC. Hindi ba contradicting yan? Ngayon, sabihin ninyo, dahil sa mga kasong pinail at meron pa siyang sinabi na gusto ba niyo ma-expose yung mga assets ninyo? Ma-press yung mga assets? Anong kinalaman ng assets ni VP Sara dyan? Anong kinalaman ng assets ni PRRD dyan? Sa kakapalan ng mukha nyo ng injustice ninyo na ginawa kay President Duterte, yun ang sabihin ninyo. So, dyan pa lang sa statement na yan, malilito ka na kung anong nasa isip ng mga membro ng kabinete ni President Duterte at President Marcos. At ito, galing kay President Marcos mismo. Sa ganyang pag-iisip, baka galing kay Buying din yan. Mga kontrobersya, contradiction na sinasabi nila na galing din sa kanila. So, anong sabi ni VP Sara? Anong sagot? Sinabi niya, kung meron silang gustong ipahiwatig
with regards to the interim release, sabihin nila doon mismo kay BP Sara. Sa side ni na BP Sara, at sigurado akong sasagutin ng mga abogado ni BP Sara yan through the ICC. Kung ang ICC magdidemand sa inyo, kayo naman ang nag-request niyan, kayo naman ang humihingi ng warrant, hindi naman ang ICC. Kung labagin ninyo ang utos ng ICC, o hindi kaya magsasalita din ng ICC, but ayaw niyong tanggapin na kami na ang nag-utos sa inyo na dyan muna yan si President Duterte kung mangyari yung interim release. So ganyan ang sitwasyon dyan. So ngayon, kung yan ang mangyari na bigyan ng interim release, so mapauwi talaga si President Duterte. Kaya iyan ang isa sa mga reason kung ang probability, the possibility na si President Duterte ay makauwi soon or sooner dahil sa mga reason na yan. And they are discussing that kahit dito sa Philippines at doon mismo sa Dahig, dinidiscuss yan, yung interim release. So malaki ang probability na mangyayari yan. Kaya, malaking probability din na makauwi si President Duterte. At pangalawa, hindi lang yan dyan sa interim release na yan. Ito, another topic tayo. Dito naman sa mga tanong ng Rappler doon sa press con or ambush interview na ginawa nila sa Dahig kay Nicholas Cogman, Attorney Nicholas Cogman. Kasi tinanong doon ng Rappler, ito sa interpretation natin doon sa mga sinabi doon sa tanong na itong question of jurisdiction at ang question doon sa due process na nakasaad doon sa Article 59 ng Rome Statute ng ICC, yun ba ang basihan ninyo? Yun ba ang isasampa ninyo as a petition sa ICC? Sagot ni Kaufman, kasi dapat naman hindi niya sagutin ng diretsuhan dahil nga sinabi din naman niya na hindi niya yan masasabi. Ganito ang pagkasabi niya, hindi niya masasabi na yan ang gagawin nila because that is our legal strategy. At siyempre kung legal strategy yan ng defense team ni President Duterte na pinamunuan ni Attorney Nicholas Cogman, hindi talaga nila sasabihin yan. Kaya sinabi niya doon sa taga-Rappler na hindi namin sasabihin yung legal strategy namin yan. Namin na yan. But dahil nagtatanong ka, alam mo rin na yan ang isa. Base sa tanong mo, sinabihan niya yung taga-Rappler, na yan ang isa sa mga posibleng itatanong namin. So ikaw mismo, alam mo yan. Di ba? Binalik doon sa Rappler yung tanong niya. So napakagaling ng abogado na yan, si Nicholas Cogman. Alam mo yan, dahil tinanong mo eh. Alam mo yan na may basihan yan. May basihan yang jurisdiction at the lack of due process. Ayun. So palpal doon ng taga-Rappler. Tinanong niya ulit kung yung mga nangyayari sa Pilipinas na nagkaroon ng harassment daw, hinaharas daw yung mga prosecutor, na abogado ni ng prosecution team, hinaharas daw dito sa Pilipinas. Ano daw masasabi mo dyan? At itong paghaharas ng mga supporters ni President Duterte will boost the case of the prosecution daw, mag-boost. So ibig sabihin mapalakas dahil nga sa mga paninira na binigay ng mga supporters doon. Kina Conte, si Conte ito eh, at yung iba pang
mga prosecutor, o si Kan, marami ring tumitira dyan, si Kan dyan sa mga puna ng mga Pilipino na supporters ni ni President Duterte. So anong sagot ni Nicholas Kaufman? Kung sasabihin mo yan na nagpapalakas sa kaso, ibig sabihin mahina yung kaso kasi kailangan pa ipalakas. So baka walang kaso talaga. Walang kaso, kailangan pang papalakasin na mga kritisismo galing sa mga supporters ni President Duterte. At kung yan ang basihan para mapalakas ang isang kaso, ito naman sabi ni Attorney Kaufman, ibig sabihin pumapatol ang ICC sa mga irrelevant outside na mga issue dito sa kaso ni President Duterte. Kasi yan, hindi naman concerning President Duterte yung mga harassment na yan, mga pagpupuna regarding na President Duterte ba yan. That's personal ng prosecutors kung meron mang pagpupuna at kritisismo. At tulad ni Atty. Kaufman, lahat naman ng tanong ninyo sinasagot niya eh. Hindi ba kayang sagutin ni Conti yan? Di ba? Mga sinasabing niya. So, yung doon, nakikita natin gaano katalino si Atty. Kaufman. Kung kailangan nyo magpapalakas pala, irrelevant naman yung issue na yan, that particular issue is irrelevant to the case at it will boost the case of the prosecutor. Paano mangyari yan kung ganyan? So, meron ding sinabi si when a question is raised regarding the due process ng Article 59 na hindi nga sinunod ng pamahalaan na ito sa paghuli kay President Duterte. Ang sabi ni Atty. Kaufman directly sinasabi, actually ang nangyayari is purely an abduction. It is a political hit job. Talagang plano lang na sirain politically si President Duterte. At it's a strategy sa tingin ng kampo ni PBBM, mababawasan ang lakas ng mga senatorial bids ni President Duterte by removing him in the political equation para dito sa upcoming elections, na doon nagkaroon ng miscalculation ang grupo ni PBBM at si PBBM kasi apat sila nagplano, di ba? Nagbumerang sa kanila. Ano nangyari? Ang mga tao ngayon, halos lahat ng mga tao ay the pouring of sympathy is directed towards the former president, at ito ay malaking dagok doon sa intention ng PBBM camp na mananalo ang lahat ng mga senators. Sabihin naman natin dito sa kampo ng mga senatorial bids ni President Duterte, sabihin natin mayroong ilan na hindi lulusot, pero kung ang mga tao susunod lang sa sasabihin ni President Duterte na street voting tayo sa Pilipilaban, sigurado ako walang makalusot dyan, ni isa dyan sa kampo ng ni PBBM. So dapat naman yan ang ilagay natin sa mga isipan natin, at yun ang ikakampanya natin sa mga kakilala natin at mga kaibigan. So ganyan dapat. Ngayon dito nga sa kay Atty. Kaufman, wala silang talagang barado sila lahat dun sa mga tinatanong nila, at yan ang direksyon ng itong kaso na to. Ito talaga ang isasampang kaso, at sinabi naman ito ni Atty. Kaufman na talagang i-insist niya na wala talagang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Maraming nagsasabi kasi yung mga na-commit na crimes during the time na may member pa tayo
That was 2016 to 2018. So member pa tayo ng ICC prior to the effectivity ng membership natin, kasi ulitin na naman natin, i-review natin kung ano bang reason behind that para malaman natin, maintindihan natin ang sitwasyon with regards to the jurisdiction. Kasi nag-withdraw tayo sa ating membership sa ICC March 2018, yun ang date. Then para magkaroon ng effectivity yan, bibigyan ng 1 year. So ibig sabihin 1 year na palugit. So kung merong mga reklamo, merong mga investigation na dapat i-conduct with regards to the cases na gustong i-file during the term of President Duterte, dapat i-file na dyan sa 1 year period. At yan ay policy regulation ng ICC. Dapat within that 1 year period ma-file na lahat na kaso. Sa nangyari sa Pilipinas 2019 ng March, April 2019, completely detached na tayo sa ICC. So wala na silang jurisdiction. Ngayon, yung prosecutor, I think si Can din ang nag-file ng kaso 2021 na. That's around 2 years that lapse. So, paano maging effective yung jurisdiction na hindi niya na-file in the regulated date or span of time na dapat i-file yung mga kaso na yan? So, wala na ang visa, null and void na yung investigation na kinakandak ng ICC, na ito naman sinang-ayunan ng ICC judges noon, not looking into the situation na wala ng jurisdiction talaga ang ICC sa Pilipinas. Noong 2022, nag-file si Medardo Guevara ang Suljin ni PBBM with regards to this matter. Ito napaka-conflicting talaga. Nag-file sila doon. Ang pinail nila, nakafocus hindi sa jurisdiction, sa complementarity. So, ibig sabihin na ang pinipresent doon ni Suljin Guevara was on the issue na ang judicial system natin sa Pilipinas, our courts are still unactively functioning. So, kailangan in that case, hindi pwedeng papasok ang ICC. But, hindi niya na-mention ang regarding sa jurisdiction. That's why, nung nagbotohan na ang 5 judges, 2 ang bumuto na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. 3, meron silang sinabi against doon sa petition, but they never said na they are giving their decision na walang jurisdiction ang na mayroong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So doon pa lang parang aminado na yung judges na wala talagang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kasi hindi nila sinang-ayunan yung with regards to, they didn't mention about the jurisdiction, only doon sa complementarity. So, kung ngayon isasampa ulit ang ganyan at talagang ididiin ni Attorney Kaufman ang issue sa jurisdiction, siguradong bubuto lahat, sasang-ayon ang lahat. Kasi doon pa lang sa unang hearing, meron ng ganyang decision na wala silang sinabi kasi hindi naman tinatanong, hindi naman yan ang petition ni Guevara, kaya hindi sila nagbigay ng decision with regards to that matter sa jurisdiction. So, ganyan yon. So ngayon, dahil lang yan ang ididiin ni Attorney Kaufman, malamang magkaroon ng positive
or favorable decision or the issue of non-jurisdiction of the ICC sa Pilipinas. So, yun ang sa kaso na yan. So, isa na yan ha, that will give possible scenario na mapauwi talaga si President Duterte. Pangalawa, with regards to the due process, kitang-kita naman yun. Nasa charter ng Rome Statute ng ICC na talagang kailangan i-observe ang due process when you are arresting as suspect, na hindi nangyari kay President Duterte. Yun nga ang findings ni Senator Amy doon sa Senate hearing niya. So paano ngayon mapatunayan ng government na talagang may due process? Ang dami nilang linabag doon. Kaya ito ang nagbigay ng opinion na talagang mapauwi si President Duterte kung susundin lang ng tama ng ICC ang kanilang mismong charter, without even mentioning the Constitution of the Philippines that always honor, may magkaroon ng deep sanctity dyan sa issue ng due process na kailangan ibigay mo sa isang tao kung under arrest siya sa isang kaso na hindi nangyari doon kay President Duterte during his arrest or his kidnapping or abduction. So yun ang mga punto na magdala doon sa sitwasyon na i-allow ng ICC ang pagpauwi kay President Duterte. Kitang-kita yan. So ngayon, ito doon naman in connection doon sa hearing ni Senator Amy na mayroong continuation. Anong sabi ni A.S. Bersamin? Hindi talaga sila magpapadalo ng kanilang mga opisyalis sa military man, sa police, or mga cabinet secretaries nila. Hindi nila padaduluin dyan dahil nasagot na lahat. Merong mga tanong si Senator Amy, ba't ayaw niyo yung harapin? Sanay kayong magpatawag dyan sa Quadcom, dyan sa Tricom, magpatawag ng mga vloggers na binubuli ninyo. O ngayon, ayaw na ninyong harapin ito dahil lalo kayong mababaon dyan. O yun ang sa isip nila. I don't know kung anong sagot ni A.S. Bersamin doon sa pakiusap ni Senator Amy. So, ito nga hearing ni Senator Amy, isa lang talaga ang comment ko dyan. Tama yung ginagawa niya, na talagang hinuhukay niya kung saan ba, ano ba talaga. Pero, with that one hearing na lang na nangyari, alam na natin eh. I don't know kung ano pang further mga gusto niyang alamin dyan sa pangalawang hearing. Sa bagay, hindi naman ako against dyan kasi marami pa rin tayong malalaman na hindi natin alam galing sa mga sources ni Senator Amy. So maganda pa rin yan. At dahil nga dito sa ayaw pagdalo ng mga members ng kabinete ni President BBM, ano kayang gagawin ni Senator Amy? Iko-contempt pa niya tulad ng ginagawa ng Quadcom. Dapat yun ang gagawin niya. Iko-contentin niya. Si Torre, unahin niya. Kaya ang daming linabag doon sa batas na dapat i-implementa niya ng tama. So, dapat si Torre ang una niyang ipa-contempt. No? So, yung nga lang, no, medyo may ano rin tayo ni Senator Amy, but dahil nandito tayo sa different situation, medyo nagdidelikado yung ano niya, senatorial aspiration niya, maging senator ulit. Medyo tagilid siya sa Sorby, but hindi rin naman ako naniniwala sa ibang Sorby, lalo na yung sponsored ng Bangag administration na to.
kailangan din magpakita siya ng lampas pa dito. Ibig sabihin, initiate niya yung cases, file cases against, hawak mo na yung mga ebidensya, you even give your findings. So, dapat mag-file ka na ng kaso laban sa mga involved na mga cabinet officials na to at mga officers ng PNP. Yun ang dapat yung gagawin. At you will encourage other congressmen and senators to file an impeachment case against BBM. Believe na ako sa iyo kung harapin mo ang ganyang sitwasyon. O i-encourage lang, hindi ko sabihin pamunuan kasi napakapangit naman siya mag-lead ng impeachment para sa kanyang kapatid. I-encourage mo. O tell the other, you file cases. Kasi galing naman sa Kongreso yung impeachment. We don't know after this election kung maraming mananalo diyang mga congressman na pro-PRRD, nagdidelikado si BBM sa impeachment. Kung hindi naman kaya niyang nating magkaroon ng regime change through people power, dahil ito nga ang military, alam naman natin, nababayaran. Galit na kayo. Walang ginagawa hanggang ngayon. Sobra-sobra na yung ginawa. Ilang beses na papahiwatig si President Duterte sa inaction ng military. Talaga, sold out na ang military dyan sa kampo ni PBBM. So, walang mangyari. Kung ang magwala ang mga tao, ang panakot ng administrasyong bangag na to, magdeklara sila ng martial law. Na-disadvantageous din kung titingnan mong mabuti para sa mga Dutertes. Kasi by that time, kung nangyari yan, they have the power to arrest everybody. Arrestuhin nila lahat yan, sigurado. Kukulong nila yan. Pati si BP Sara, pati yung mga kapatid ng mga Dutertes. Kaya si President Duterte ay ingat sa mga bagay na yan. Hanggat hindi hawak ang military, hindi talaga yan mag-insist ng people power revolution, not until ang mga tao mismo ang aksyon. At yun, maliit na component lang ng military. Yung medyo yung may integridad, hindi nabibili at matapang at may malasakit dun sa mga tao. Pero makikita kaya natin sa loob ng mga military, parang walang lang idealistic dyan eh. Ang pinoprotektahan nila ang kanilang mga profesyon, ang kanilang career. At iniisip niyan, mga retirement na lang eh, sweldo. Kasi ang sarap ng buhay ng mga military. Tinaasan ni Duterte. Igagambol mo pa ba yan? Hindi na. Yung nagtataas ng sahod ninyo, tinatridor din ninyo, mga militar. Ba, nakakahiya yung mga military. At ito nga lang alam na ninyo na nandyan yung mga komunista sa Kongreso. May ginawa ba kayo? Wala. Kumakampi pa kayo kay PBBM na nakipag-alyansa sa mga kalaban ninyo na mga subversibo. Di ba? Ganyan lang kalungkot ang Pilipinas. Dahil nga siguro, dahil sa ugali natin, noon pa, after People Power 1, sana nagkaroon na ng pagbabagong konti, malaking pagbabago dahil nga napalis natin ang isang dictator na si President Ferdinand Edralin Marcos Sr. at nagkaroon sana tayo ng totoong pagbabago, kaso muddled up lang dahil maraming mga oligarkong sumama din kay Cory at yun din, the same story. Nagbabago lang yung mga oligark dati, yung mga nakadikit kay Imelda at kay Marcos, ngayon dito naman sa Cory family. So nagkaroon ng family corporations ang Cory administration. Ngayon, kung nung panahon na yun, hindi tayo nagiging malambot at mapagpatawad, hindi sana mangyari yun. Katulad na nangyari ng ibang bansa. Talaga kung sinong nakasala, talagang
pinatawan nila ng parusa. Tayo hindi. Ang sabi pa nga ni President Lee Kuan Yew ng Singapore, bilib na bilib siya sa Pilipino. Walang questions about the skill, the talent, the intelligence ng mga Pilipino at sipag ng mga Pilipino. Kaya naghihinayang talaga siya. Bakit ganyan ang nangyari sa Pilipinas? Na talagang cancer na yung corruption na hindi masawata. Dahil sabi nga ni President Lee Kuan Yew, Prime Minister ba? President? Parang Prime Minister Lee Kuan Yew, na ang mga Pilipino ay very soft, malambot at forgiving. Isang manifestation niya doon sa kanyang sa libro, sinabi niya na makita mo naman after the People Power Revolution, bumalik ang mga Marcoses, tumakbo pa sa mga posisyon at nanalo. Ito na si Aimee, si Bongbong. Nakita mo. Sa ibang bansa yan, sa totoo lang ha, firing squad na lahat yung buong pamilya na yan. Sa totoo lang. Even dati, yung mga European nations, lalo na sa mga Middle Eastern countries, sigurado yan, ano nangyari kay Saddam? Diba, death by hanging yun. Anong nangyari kay Gaddafi? Pinagpaparel ng mga tambay doon sa ilalim ng imburnal ng Libya. Hindi mangyayari sa atin dahil malambot tayo. Malambot siguro dahil sa religion natin. Kaya nga hindi ma-implement yung death penalty natin dahil pinipigilan ng Catholic Church. Maraming mga human rights advocates kuno na against dyan sa death penalty. So ano nangyari sa atin? Namamayagpag yung mga korap, mga criminal dyan, mga drug lords nandyan. Kaya para sa akin, yung ginawa ni President Duterte na to clean up ang society natin during his regime is tama lang yun. Kailangan mamayagpag yung matinong mga tao, huwag yung mga kriminal. Yung sinasabi niya, ang concern niya is not the human right but the human life. My concern is not the human right but human life. Kasi kung lalabagin mo rin yung rights mo sa pamamagitan ng paggawa ng kasamaan sa kapwa mo, wala rin. Dapat tama lang yung ginawa niya. Doon naman sa argument ni Recol Minares with regards to ano raw, ito nga na naging discussions din ito. Sabi ni Recol Minares, marami daw mga African dictators or mga leaders na naparusahan kahit na lima lang ang pinatay, isa lang ang pinatay. Kasi yung 5 at 1, yun lang ang may witness. Yun ang nakukuha nilang witness. Pero sa totoo, maraming pinatay yun. Yung isang mention niya as President of Democratic Republic of Congo. Grabe ang ano dyan. Grabe ang mga assassinations dyan. Na talagang pagkalaban ka, diretso, walang tanong-tanong. Walang relation about drugs yan. Hindi yan dahil sa droga or whatever reason. Dahil lang talagang ayaw nila doon sa pamumuno ng presidente na yon. So ganyan ang nangyari. Na sinasabi ng ano, kahit isa basta systematic yung pagkamatay. Yung isa na yon, yun lang ang may witness eh. So kaya ganyan ang pagsasabi at may sistema daw ang pagpatay. So tulad doon sa Kosovo, anong sistema? Pag parang sa nangyari din sa mga Jew, pag Jew ka, patayin ka. Doon sa Kosovo rin, pag ibang tribo ka, iba ang lahi, iba ang race mo, talagang papatayin ka. That's ethnic cleansing. That's crimes against humanity. Yung nangyari kay President Duterte, crimes against humanity, meron daw systematic na way. Yung tukhang daw, yung double barrel is as the system daw. Ano bang tukhang? Alam ba ninyo anong tukhang? Nagsasabi ba yan doon na lahat ng mga drug lords, drug addict, drug users, papatayin ka agad? Hindi naman. We're in fact
when it was implemented, ilang milyon, 1.5 million ang sumuko. Pinatay ba yan lahat? Kung sabihin mong systematic yung pag-implement ng double barrel or tukhang. Alam ba niyo anong ibig sabihin ng tukhang? Tuktok, kakatok. Hang, yung hang. Ang sa Bisaya yan, tuktok is kakatok. Din hangyo, kaya tukhang means kakausapin yung nasa loob ng bahay. Kakatok muna, then kakausapin yung nasa bahay na alam namin na gumagamit ang anak mo, o ikaw, o kapamilya mo, pwede bang isusuko na lang sa amin para magkaroon ng rehabilitation. Kasi yung mga information naman galing din sa barangay, galing din sa mga kapitbahay, na verified, ilang beses bini-verify na itong tao na to ay talagang, kung hindi nagtutulak, usually yan nagtutulak ng droga yan, gumagamit, usually naman ng user are poser din. Susukol na natin para magkaroon ng mabuting paraan para siya ay magbago through rehabilitation. Ginawa yan. Paano maging systematic na paraan yan sa pag-eliminate ng isang tao? Katulad ng mga African countries, makikita ka lang kalaban, wala nang tanong-tanong, wala nang record. Yan, may record yun ito, sa barangay galing to. Meron lang cases, pagdating, lumalaban, ayaw magpapahuli. Kaya nagkaroon ng barilan. At anong sabi ni President Duterte? Na yun ang basihan nila daw sa sistema na in-implement niya sa tukhang. Na sinabi daw ni President Duterte, when your life is in danger, kailangan protektahan mo ang buhay mo. Huwag kang magpauna. Di ba? Sabi ni Duterte, kung ganyang klaseng pagkapulis ka, akong uuna sa iyo. Unahan kita kung ganyan ka. Dapat unahan mo yung mga kriminal bago mawala yung buhay mo. Natural yan, that's self-defense ang ginagawa ng mga kapulisan natin. Kaya doon sa legitimate na operation tulad niyan, meron niyang operational plan na itong kukunin natin. Hindi yan basta-basta pupunta doon, babarilin nila yung tao. Bakit doon sa before umupo si President Duterte, ang dami na nagpupunta sa presinto, voluntarily surrendering. Yung iba hindi nga kinulong siguro nakita ng mga pulis sa dami nito para natin kukulong, at least may record. Pero ang iba doon nagpatuloy, bumabalik. Di ba? Warningan ulit. Papuntahin sa presinto, warningan, itong ginawa mo, di ba meron ka ng ano rito, sumuko ka, bakit ginawa mo pa rin yan? Pwedeng kulungin. So ganyan ang kaso. Kaya yung mga pinapalabas ng mainstream media na ganyan, there's a system ng killings, hindi kami taga ibang bansa, alam namin ano nangyari sa Pilipinas during that time. At sinabi maraming pinatay, ganyan. Alam ba ninyo na may aminado naman ang media na merong ninja cops? Yung mga ninja cops yung nakakuha ng droga, pinapaikot, binibinta ulit yung mga drogang na huli, ganon, o binabawasan. Kung 1 kilo, ginawa na lang kalahati ang i-report during a raid. Yun ang ginawa nilang pera. Kaya nga ninja cops sila. At yung mga droga na nasabat nila, na binawasan nila, yun ang ibabalik nila sa streets. At sino mga tao ang inutusan nila? Yung mga poser din na kilala na rin nila. Yung mga poser user. Yun ang nagre-remit sa kanila ng pera. Ngayon, dumating si President Duterte. May warning siya hindi lang sa mga nagtutulak at gumagamit ng droga, pati yung mga kapulisan. Kasi 12 generals ang nasa drug watch list niya. Alam niya, may mga governors, may mga mayors, meron pa ngang senator. Yun nga si BBM ang senator. Nasa drug watch list yun. Kaya alam niya kung sinong gumagamit. At yung mga kapulisan na yun, lalo na yung mga generals, nang nag-implement ng double barrel si President Duterte, umaksyon kaagad. Yung mga henchmen, yung mga mababang rangko,
yung lahat ng mga posters nila, kini-clean up drive nila yan. Kaya nagkaroon ng mga ganyang kaso. Mga posters yun na under sa mga pulis na tinitira nila, baka magkumanta yan at silang ituturo. Inunahan na nila, kaya nagkaroon ng ganyang mga killings. Diba? Kaya yung mga pautot nila dyan sa media, parang wala kasi nagsasabi niyan. Uulitin lang. Ang gusto ko nga i-suggest kasi Senator Bato, ulitin mo anong pangyayari. At hindi ni maluloko ang mga tao. During the time of President Duterte, mayroon yung real numbers tulad ng pandemic. Nang namatay sa pandemic, na hospital, mga ganyan, naka-receive ng vaccine, real numbers. Meron din yan sa pulis. Kung ilan yung nahuli, ilan yung lumaban, o nagkaroon ng barilan. Ganyan yun. Ganyan ang totoong nangyayari dyan. Kaya sinasabi nila na 30,000, propaganda lang yun para mayroon silang basihan na isampa ang kaso sa ICC. Na binalikan naman sila ni Inday Sara. O, yung 30,000 yung may pangalan ba yan? O, kaya nga sabi nila, kahit ang sagot ng ng mga bangag, kahit naman isa lang, wala na, si Kunte nagsasalita niyan, kahit isa lang, saka yung spokesman ng ICC. Pero yung spokesman ng ICC, pero siyang sinabi na sistema, if it is a systemic killing, kahit isa lang ang maprubahan na under dyan sa sistema na yan, pwede yan tatanggapin. Kasi kung isa lang, bakit dadalhin mo sa ICC? Murder lang yan. O, dapat dito yan, kasi dynamic nga yung active and dynamic yung judicial system natin, mga korte natin, RTC, MTC, kayang sulbahin niyang mga kaso na yan halos siguro, baka ngayon of this time, halos araw-araw mga cases regarding murder, homicide. Bakit dalhin pa sa ICC? Di ba? You're stealing our sovereignty. That's the simple reason for that. So, ito, kailangan nating ulitin ang mga bagay na ito para mapasabalian natin yung mga kasinungalingan na mga sinabi ng mainstream media. Parang deep slumber tayo, nakatulog sa tingin nila, pero hindi. Marami kaming gising at alam namin ang pangyayari. Yung mga na-rehab na lang, ang daming na-rehab. Kung pinatay pa lahat, kung sabihin nyo na systemic killing, di wala na yung lahat, wala na nagsusurinder. Di ba? Paano nyo pasubalian yan? Na yan, naka-record lahat yan. Ang daming sumuko. Milyon ang sumuko. Okay. So, siguro, medyo mahaba na yung discussions natin. Marami na tayong pinag-usapan. And I hope makatulong din tayo to give information and opinion with regards to mga bagay na to. Na yung ibang tao, madaling makalimot kung ano ba nangyayari. So, we have to remind ourselves and remind our people na huwag niyong kalimutan ang pangyayaring ito. Ito naman nagbigay ng kapanatagan at katahimikan sa bansa natin during the regime of President Duterte. Yan ang katotohanan. Hindi katulad ngayon, kabado ka lagi. O, kabado ka lagi. Kahit na sinasabi ni Speaker Romualdez na mga nagpalaganap daw mga krimen ng balita daw, parang nananakot na sa mga, hindi totoo yun. Saan ka ba nakatira? So, subukan tumira mo dito sa Tondo, tumira dyan sa Maypaco, tumira dyan sa mga blighted areas ng Metro Manila. You will know. Hindi ka kasi sa Dasmariñas Village ka nakatira. Kahit na nga ngayon ang BGC na noon napaka-safe na lugar. Ang daming nangyari, may kidnapping ay. Ngayon, mayroon na nagwawala na vlogger daw, mumura dyan sa Fifth Street. Fifth pa. Ang safety na lugar yan. Kahit anong oras ka noon ha. Pero ngayon, kakabahan ka na rin sa lugar na to. Kaya nagtataka ako,
bakit itong high street biglang lumiit ang tao paggabi? Umaga lang. Dati ang dami nagkakape niyan hanggang midnight. Nandyan, sa area na yan, sa high street. Ngayon, parang lumiit ang, kumunti ang customer. Pati sa uptown. Oh. Kaya mga tao, mayroong pangamba with regards to their safety during this time. Hindi katulad dati, kahit madaling araw, mayroon pa nga mga foreigners yan, nagja-jogging madaling araw. Siguro, ang time zone nila, problema sila sa oras. Kaya minsan, nagugulat ko, kasalubong ko, nagja-jogging. 1 o'clock in the morning. Grabe naman yun. Oh, kita mga foreigners to O ganyan, pero ngayon wala na yan. Everybody is very cautious, nag-iingat dahil nangyayari ang krimen. Kaya huwag mong i-deny, Speaker Romualdez. Isisisi mo naman yan sa mga vloggers. Ibig sabihin, mga vloggers na magawa ng krimen tapos pinifilm nila, binibidyo nila para sa mga views nila. Napakahunghang naman yan. These things happen. Nangyayari, nagkataon lang na lahat na tao ngayon ay mayroong camera, mayroong cellphone. Kaya na-record ang pangyayari at umaabot sa social media. So, ganyan ang katotohanan. Kung hindi marami, walang maibabalita. Yung mga tao, may iba naman dyan, mga bystanders lang na nagbibidyo. Hindi naman talaga mga vloggers. Kaso, pinipick up lang ng ibang vloggers para ma-feature nila sa channel nila. Yan ang totoo. So, siguro, dito medyo mahaba na talaga yung pinag-usapan natin. But, sana, sa mga kababayan natin, bubuto ngayong eleksyon, vote straight tayo ng PDP Laban. Para naman, sundin natin yung mungkahi ni President Duterte. This time, mungkahi niya na bubuto tayo para sa kapakanan ng ating bayan. At the future of our kids, our children. Wala nang problema sa atin. Yung mga susunod na lahi ang inisip natin at ang buong Pilipinas. At hindi na tayo patuloy na pupunta doon sa gutter o sa dumpster sa pangyayaring ito. Kasi ito medyo mapahaba nga talagang pag-usapan natin. Yung Secretary ni President Trump are saying the problem of the Philippines is corruption. Diyan sa custom, sinasabi pa niya yung taga-custom. Nandyan yung nandyan yung brother ni ni Lisa Araneta. Siya ang kingpin diyan. Di ba? Tinatawag pa nga siyang prinsipe diyan. Kaya alam ng mga investors na mga Americans. Kaya ang pinag-iabang ni PBB na pro-American tayo Mismo pala mga negosyante takot sa pag-invest dito sa Pilipinas. For that reason, kasi magkaroon nga si President Trump ng Asian tour, trade tour yun iikot siya sa mga bansa sa Pilipinas, including the Philippines. At ngayon pa lang, meron ng unang statement yung Trade Secretary. Yun ang dahilan, yun ang problema ng Pilipinas, corruption. So with this, maraming salamat doon sa mga viewers natin. At I hope you will like, share, and subscribe Justin Talk News PH. At until our next episode, maraming salamat po at good morning sa lahat.